sana meron tayong mas murang generating capacity. Kaso nga may problema tayo sa San Jose Transformer Station. Opo. Hindi makapasok yung kuryente galing sa north side. Kaya napilitan tayo paandarin po mas mahal na galing sa south side para lang po masupply yung needs ng Metro Manila. Pero yung figure, Secretary, yung figure sa pinag-uusapan, makatwiran lang po yun. Ano po? Yung figure sa pinag-uusapan. Kasi, alam nyo naman, pag konting taas lang, magre-react din ho yung consumer, di ba? At gusto nila malaman kung bakit. Kaya talaga, nung nalaman namin na magtataas, una agad namin ginawa, makipagpulong po. Gusto namin maintindihan kung bakit. Opo. Pangalawa, yung pagtaas ng spot market, yung Western prices po, na sinabi na tumaas. Pinaka-review ko na rin po yun. Humingi na nga ako ng data sa spot market performance ng buong buwan. Today, hopefully, masasubmit sa amin yun. Again, hindi ko naman sinasabi na merong hindi tama o merong mali. Ang gusto kong maintindihan, bakit, anong nangyari. Kunyari, pag nakita itong araw na to, tumaas ng ganitong halaga yung generation charge. Bakit? Anong nangyari? May short ba? Meron ba ang planta na bumagsak? Okay. Totoo po yung sinasabi nila. Talaga ngayon po ang ginagawa ko ay binabantayan po namin ang rehabilitation. Natapos na po yung 2 transformer ng San Jose. May 2 pa pong kailangan tapusin. Ang schedule po niya na dapat first week of October matapos na yan. To be exact, October 5. Okay. Kinakailangan po na matapos yan ng October 5. Kasi sa tingin po namin, sa mga bandang panahon na yan, mapupuno na rin yung mga dams natin sa north. At dapat lang, umandar na yung hydro natin. Yun ang pinakamurang source ng kuryente. Kinakailangan tapusin po natin yung transmission facility na yun. Dahil sayang naman po kung umandar na yung hydro at hindi na naman natin madadala yung murang kuryente dito sa Metro Manila. Okay. Bantayan po natin critical po yun. Tapos ngayong September po, nag-improve na actually yung congestion. Ibig sabihin po, hindi na siya ganun kaipit. Medyo lumuwang na ng konti. So dahil sa pagluwang na yon, papasok din yung mga mura na generating cost na galing sa mga coal-fired natin na makakadagdag rin sana sa pagpapaba ng singil sa kuryente. Lahat po ito pinag-aaralan natin kasi gusto rin talaga natin hanapan ng mas long-term changes po na sana mapababa natin yung fluctuation or yung pag-spike po ng kuryente. Okay. Marami pong kailangan palitan sa IPIRA at sa implementing rules at sa structures. Ngayon pa lang pinag-aaralan natin po para hindi na po siguro natin masasabing bababa man ng gusto. Pero hinahanap po natin yung optimal level lang po. Secretary, maraming salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Energy Secretary Jose Rene Almendras. Sa ibang balita, Nonito, the Filipino Flash Donaire Jr. naging emotional po nang mag-propose ng church wedding sa kanyang asawang si Rachel. Detalye sa naganap na proposal sa report ni Mark Zambrano. Kilala si Nonito the Filipino Flash Donaire bilang isang knockout artist sa mundo ng boxing. Pero kagabi, sa loob ng isang pribadong yate, eksklusibong nasaksihan ng GMA News ang panibagong knockout ng WBO World Super Flyweight Interim Champion. Noong August 8, 2008, kinasal si Donaire at ang girlfriend niyang si Rachel Marshall sa Carmel, California. At pagkatapos ng 2 taong pagsasama, isang engranding selebrasyon ang hinanda ng kampiyon para sa kanilang anibersaryo. Mula sa yacht club, hinatid ng isang motorboat ang mag-asawa patungo sa yate na nakadaong sa Bay Terminal sa Maynila. Nagniningning ang kagandahan ni Rachel sa kanyang flowing red dress. Samantalang ang kampiyon, swabing-swabe ang dating sa kanyang coat at white polo. Bakas ang excitement sa mukha ng dalawa. Actually, ako yung nag-set up nito. Actually, hindi nga to, kasi nakaplano ko na to lahat. But, you know, the weather, kasi dapat may fireworks ito at dapat ikot kami dito sa bay, but you know, usually you don't get what you get once sometimes, but every time na nagsi-celebrate kami umaambon, pero sabi naman nila na blessing. Siyempre pa, bilib na bilib naman si Rachel sa ginawa ng asawa para sa kanya. I'm speechless because he really, I saw him earlier, he was parang getting upset that, it was stressing. Pagdating sa dining area, dineliver ni Donaire ang kanyang knockout blow. Handog ni Donaire kay Rachel, isang kumikinang na diamond ring.
marry me all over again. Hanggang hindi na napigilang maluhan ang dalawa. Bagamat emosyonal, hindi pa rin naalis ang usapan tungkol sa susunod niyang laban. What I requested na sana I will fight sa undercard ni Manny, but right now walang kumukuha sa laban as in parang takot yung mga makakalaban ko. Of course, Always naman yan. Maglulondre na naman yan, maglalaban na naman yan. So, kailangan yun, marunong niya maglaba So, tsaka tinuturuan ko pa rin magluto. Itinakda sa November 11, 2011 ang kasal ng mag-asawa. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Sa ibang balita, isa po ang Pilipinas sa may pinakamaraming bilang ng nagkakasakit ng tuberculosis sa buong mundo. Pero ang magandang balita, malaki na po ang pag-asang gumaling ang isang TB patient at libre pa siyang makakakuha ng gamot. Narito ang report. Libo-libong Pilipino kada taon ang namamatay dahil sa sakit na tuberculosis o TB. Ayon sa World Health Organization, pang-siyam ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Kaya naman puspusan pa rin ang kampanya para sugpuin ang nakahahawang sakit na ito. Ang TB ay sanhi ng bakteryang kumakalat sa hangin at napupunta sa baga. Kapag tuluyang humina ang immune system, aatake ang TB bakterya. Pero ang 4% sa mahigit 200,000 nadedetect na may TB sa bansa, mas malalang TB ang tumatama, ang multi-drug-resistant TB. Drug-resistant sila, ibig sabihin, hindi na naangkop sa kanila yung mga first-line drugs na tinatawag natin, but rather they will be subjected now or be given second-line drugs. Si Aling Epifania nahawa sa asawa niya, pero ang TB na kanyang nakuha, multi-drug-resistant kaya hindi biro ang gamotang pinagdaraanan niya. Bukod sa 11 uri ng gamot na 6 na araw niyang iniinom, kailangan din niyang tapusin na 156 injections. Sa ngayon, nakaka-154 na siya. Pero napagdausan ko naman lahat yan dahil sa kagustuhan kong gumaling at meron pa akong 2 anak na maliit. Sa isa sa mga Direct Observed Treatment Short Course o DOT Center, tumutungo si Aling Epifania. Dito, tutok ang gamutan. From Monday to Saturday, pupunta po dito yung mga pasyente natin na merong sakit na multi-drug-resistant tuberculosis, tapos po iinumin nila yung gamot nila sa harap ng isang health worker. Lahat ng may multi-drug-resistant TB sa mga DOT Center ang punta. Ang pamahalaan lang kasi ang humahawak ng mga gamot na umaabot ng 100,000 ang presyo kada pasyente. Pero ang maghirap sa buhay tulad ni Aling Epifania, maaring makalibre sa gamutan. Bagamat paganda na ng paganda ang kampanya ng Pilipinas kontra TB, may ilan pa ring balakid upang maging TB-free ang bansa. Aminado tayo na ang isa sa mga nagiging problema natin ay yung kakulangan sa gamot, no? Paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng mga out of stock na mga gamot. May ilang biktima pa rin ng TB na takot lumantad kaya imbis na magamot sila, patuloy pa rin silang nakakahawa. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Presyo ng asukal at mantika nananatiling mataas sa pamilihan. Stable naman po ang presyo ng ilang gulay at ng karneng baboy at baka. Mula sa Commonwealth Market, may live report si Trisha Zafra. Trisha? Rhea, hindi pa nga bumabawi ang presyo ng asukal, heto't presyo naman ng mantika ang nagtaas. 2 linggo ng pabigat sa bulsa ni Aling